Mapagpalang araw po mga kaibigan, mga kapatid. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon, sa araw na ito, ginugunita natin ang anibersaryo sa pagkarehistro sa Holy Quadro G Religion Incorporated. May mga hindi naniniwala na itong relihiyon na ito ay nag-iisang religion sa buong mundo. At tandaan ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, ang relihiyon na ito ay pinagpala at sinasamahan ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Amang Diyos na nasa langit. Ano po ba ang katibayan o katunayan na sinasamahan ang relihiyon na ito? Ito ang katotohanan. Ito ang katibayan. Noong nagsabi siya, ang Panginoong Hesukristo, iparehistro ang Holy Quadro G sa Security of Exchange Commission para hindi tayo maging kulto. At ito ang katibayan at katunayan na sinasamahan ng Panginoong Hesukristo at ng ating Amang Diyos kung paano narehistro ang Holy Quadro G Religion Incorporated. Tandaan nyo, kaibigan, kapatid, January 12, 2022, narehistro ang Holy Quadro G Religion. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, huwag kang mag-alala, makararating at maparehistro ang Holy Quadro G Religion Incorporated. Sabi ko pa sa kanya, paano po magawa na wala kaming mga vaccine, wala kaming mga vaccination card? Kasi yung January 12, nasa gitna ng pandemya yun, nasa gitna ng pandemic yun. Bawal magpunta doon kung saan ka gusto magpunta kapag wala kang vaccination card. Bakit walang vaccine? Sapagkat hindi po dapat magpabaksin ang mga anak ng Diyos. Tandaan ninyo, mga kaibigan, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, maparehistro yan. Ito ang inuutosan na maparehistro. Wala ng mga Security Exchange Commission dito sa atin, sa Butuan wala, sa Kabadbaran wala, sa Davao lang at Cagayan. Ito ang katunayan at katibayan na sinasamahan siya. Hindi siya hinanapan ng vaccination card o ano paman na mga dokumento. Nakarating sa Cagayan de Oro City at naparehistro ang Holy Quadro G Religion Incorporated. Ano ba yung mga vaccine? Yung di ba may COVID-19 noong una? Di ba yung January 12, 2022, kapag wala kang vaccine, hindi ka pwede magpunta doon sa kahit saan ang gusto mo lugar, di ba? Oh.
Pero sa awa, ito nga ang sinasabi ko sa inyo, na katunayan na sinasamahan ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating Amang Diyos para maparehistro ang Holy Quadrilogy. Walang makapipigil. Ano ang sabi ng Amang Diyos? Ako ang gumawa, ako ang naglikha. Sinong pipigil? Walang makapipigil. At maraming mga tao na hindi maniniwala sa akin. Noong una na ipagamit pa ang Biblia, hindi pa sinunog. May nakasulat doon. Sa Habakuk, huwag kayong, hindi sa Habakuk, sa Libitiko, huwag kayong magpapatato. Huwag ninyong gawin ng mga tato ang mga katawan ninyo. Sabi niya, ako si Jehova, ang usa ka Diyos nga abuguan. Maninibugo talaga ang ating Amang Diyos kapag magpatato ka. Sino ngayon dito sa inyo ang may mga tato? Kuhaan na ninyo. Magagalit. At tandaan nyo, nasa Libitiko din nakasulat, ang sinong nagpapatato ay susunugin sa dagat-dagatang apoy. Sino nagsabi noon? Nakasulat sa Libitiko. Kaibigan, kapatid, tandaan ninyo, ang Holy Quadrilogy ang nag-iisang religion sa buong mundo. May mga taong nakatingin at tumitingin sa aking mga live video sa YouTube at sa Facebook. Wala silang komentaryo. Ang lahat na magko-comment ay mapapahamak. Yung lang nagko-comment, alam niyang sino ako. Ano ang nangyari sa kanya? Na-stroke. Nagmamaneho ng sasakyan. Na-stroke at napatay. Kaibigan, kapatid, mahal kayo ng ating Amang Diyos at mahal kayo ng Panginoong Hesukristo. Ang kailangan lang ito, palagi kang sumasamba dito sa ating bahay-sambahan, sa nag-iisang religion. Bakit po marami ang mga nagtatayo na mga relihiyon at bawat barangay nagtatayo sila ng mga sambahan? Ano po ba ang dahilan? Gusto nila na magkaroon sila ng maraming pira. At nakasulat ng daan, nakasulat na. Sa Habakuk, ang sabi ni Habakuk, kayong lahat, gumagawa kayo, nagsitayo kayo ng mga iba't ibang relihiyon ninyo para lamang sa inyong sariling kagustuhan. Gusto ninyong aangkinin ang buong daigdig para lamang sa inyong sariling kagustuhan. Iyon ang totoo. At hindi sila maniwala sa akin. Noong ipagamit pa ang Biblia, noong ako'y nag-Bible ministry pa noong una, may nabasa na ako na ang mundo na ito
ay hindi na wawasakin, kundi dito susunugin ang lahat ng mga tao na gumagawa ng iba't ibang mga kasamaan, ng iba't ibang mga kasalanan dito sa mundong ito. At nagsabi pa si Daniel, sabi na Daniel, pagdating doon, noong tatayo na ang isang tao na magtuturo sa kautusan ng ating Amang Diyos. Ito ang sabi ni Daniel. Nakita ko, sabi nga niya, na ang dagat ay hinambalo sa 4 na malalakas na hangin. Sino po ba yung tinatawag na 4 na malalakas na hangin? Jehovah Jireh, Jesus Christ. Iyon ang totoo. Nakita na ni Daniel. Ito ang Holy Quadrogy na ito, na siyang maghambalos sa mga dagat. Ano po ba ang ibig sabihin ng dagat na sabi ni Daniel? Yun ang mga tao. Kasi po, kapag walang dagat, walang tao, walang buhay. Tama ho ba? At ano ang sabi ni propeta na si Isaias? Nakita ko doon sa halayo. Ano po ba ang ibig sabihin na halayo? Itong silanganan ng araw. Itong Far East. Ito ang Pilipinas. Ang sabi ni Daniel, ni propetang si Isaias, nakita ko na mayroong isang tao na tatayo at magtuturo sa mga salita ng ating Amang Diyos. Kaibigan, kapatid, tingnan ninyo ang mundo ng social media. Marami silang, yung iba, nagsusulat, mahal mo ba ang Diyos? Di ba? Marami nakasulat, di ba? Sa mundo ng social media. Ngayon ako'y magtatanong sa inyong mga kapatid, mahal niyo ba ang Diyos? Pakisagot lang po, bilis. Kayong malakas. Mahal. Iyon. Mahal kayo. Ano ba ang sabi ng ating Amang Diyos? Ito ang sabi niya. Ang lahat ng aking kapangyarihan ay ibinigay ko na sa nag-iisang anak ko. Sino ang nag-iisang anak niya? Ang Panginoong Hesukristo. Yung mga ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay lumalakad sa ibabaw ng dagat, ang Amang Diyos ang gumagawa para maipakita sa tao. Noong si Pedro ay hindi na nagtuturo. Ang ibig sabihin, ito kasi si Pedro, isa itong pastor. Isa itong alagad. Isa siya mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, hindi na siya nagtuturo. Ang ginawa ni Pedro, nanagat na lang siya at nagtataka siya. Buong gabi, wala siyang nahuli. Kahit isang katiting, isang pirasong isda, wala siyang nahuli. Nung nakita niya ang ating Panginoong Hesukristo na lumalakad sa ibabaw ng dagat at sinabihan siya. Sino siya? Si Pedro. Anong sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Pedro, mahal mo ba ako? Ano ang sagot ni Pedro? Opo, Panginoon, mahal ko ikaw. Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon, ikaw mismo nakakita sa aking isip, sa aking puso, na talagang mahal na mahal ko ikaw. Pakanin mo ang aking mga tupa. Ang pagpakain sa mga tupa dito sa bahay-sambahan
Yun ang ibig sabihin. Sapagkat nagsabi na ang banal na aklat na hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa mga salita na nagmumula kang Hesukristo at sa ating Amang Diyos. Sa ikatlong bisis, sabi ni Pedro, sabi ng Panginoong Hesukristo kay Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon, mahal ko po ikaw. Pakainin mo ang aking mga maliliit na tupa. Ano po ba ang ibig sabihin ng mga maliliit na tupa? Di ba yung mga kabataan? Di ba? Yun ang ibig sabihin sa sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kung totoong mahal mo ako, pakainin mo ang aking mga maliliit na mga tupa. Mabuti tayo ngayon, may mga bata. Maraming mga kabataan. At patuloy kayo mga kaibigan, mga kapatid. Patuloy kayo sa inyong mga pagsamba. Ang hinahanap ng ating Panginoong Hesukristo at ang hinahanap ng ating Amang Diyos, ang mga pagsamba, gawin nyo dito sa bahay, dalangin na ito. Anong oras o anong araw? Araw ng Sabado, oras ng alas 9:30 naka-studio dito sa atin. Ngayon medyo nalitayo ng kunti dahil marami tayong mga inaasikaso at hinihintay ko kayo mga kaibigan, mga kapatid. Patuloy tayo. Nag-iisa lamang sa buong mundo ang Holy Quadrilogy Religion. Patuloy tayo. May isa pang taga-Hinuog City. Nangungutya sa akin, isang driver din. Sabi niya, huwag kayong maniwala nito. Ito ay isang impostor. Anong nangyari sa kanya? At nakita ko talaga na aksidente siya at namatay. Ang sino man mangungutya sa akin dahil ako'y isang taong hamak lamang, maawa kayo sa inyong mga sarili. Ngayon, ang araw ng paghuhukom, huhukuman talaga ng Diyos ang mga tao na gumagawa ng mga kasalanan. Ano yung mga gumagawa ng mga kasalanan? Marami. Yung mga pang-apid. Sa Tagalog, di ba, pang-apid, ano sa Bisaya? Pangabit. Ha? Pangdaog-daog. Pangdaog-daog. Oh. Yung mga maraming kasalanan. Iyang mga kasalanan na yan, tahimik lang na dinikta ni Satanas sa kaisipan ng tao. Ano pa? May kapitbahay ka, medyo umangat naman ang hanap buhay, sinisiraan mo. Kasi nainggit ka sa kanya. Ang ito ang pinakamatindi pa. Dahil sa kainggitan ng tao, sa kanyang kapitbahay, pinakulang niya. Tindi no, grabe no. Kasi gusto niya na siya lang ang aangat. Isa din yan na lihim na dikta ni Satan sa kaisipan ng tao. Yung mga pangdadaya, lalo na ngayon sa ating bansa, sa Pilipinas, malapit na ang Mayo 12, araw ng halalan, eleksyon. Ngayon, ano ang ginagamit nila? Binayaran nila ang pumili at nakaprogram na doon sa kanilang kung sino. Biro mo, siniwalat yan ng isang attorney. Kasi doon sa ibang bansa, nag-advance sila pag-eleksyon doon. Ngayon, nakita nila, hindi ko man ito binoto.
Bakit lumabas ito? Ayan. Kasi, binayaran na. Nakaprogram na, di ba? So, mga kaibigan, mga kapatid, ulit-ulitin ko ito sa inyo. Kayo mga nandito na mga banal na mga espiritu, tulungan po ako ninyo. Ating idalangin sa ating Amang Diyos na hindi makapananaig itong si Satanas na siyang lumilikha ng mga pangdadaya. Ano pa ang mga ginagamit ni Satanas? Ito ang sinasabi ko sa inyo, na ang buong daigdig ngayon ay hinarian na ni Satanas. Pero may isang tao na magsiwalat, ihayag ang mga lihim na dikta ni Satanas. Ito pa, kasama mo sa trabaho. Sinisiraan mo ang kasama mo sa trabaho kasi inggit ka. Yung yung anak, yung mga batang anak ng kanilang amo, malapit sa isang kasama niya bilang kasambahay. Kasama niya. Sinisiraan niya. At alam mo, pinipicturan niya at pinadala niya doon sa kanilang, kung hindi yun na tiyahin niya o pinsan niya, para kulamin. Grabe, no? Para kulamin lang, ha? Kasama mo sa trabaho, kasama sa trabaho. Grabe, no? Isa din yan na lihim na dikta ni Satanas sa kaisipan ng tao. Ito pa. Namatay ang Papa sa Roma. Noong bago siya namatay, ang sabi niya, ang lahat na nakasulat sa Bible ay hindi totoo daw. Alam na ng Papa sa Roma na matagal na pong giistadihan sa mga Bible scholar ang Biblia para makapangwarta sila. Kung sundan ninyo, marami ang mga vlogger at noong malapit nang mapatay ang Papa, ang lahat daw na nakasulat sa Bible ay hindi daw totoo. Alam niya na ang Biblia ay matagal nang giistadihan sa mga Bible scholar. Yun nga pala ang dahilan na ang Papa ay hindi gagamit ng Biblia o Bible. Ang Papa, kapag siya magturo, mayroon siyang sariling libro, sinulat niya na iyon ang tinuturo niya. Kaso lang, may mga kamalian. Ano po ba ang mga kamalian? Na isa din yan na lihim na dikta ni Satanas. Yung mga taong gumagawa ng mga imahe, ng mga ribulto na yan. Pero may sa social media, may pare din, iilan yun sila na gipangsunog nila ang mga imahe, ang mga ribulto. Siguro mga 3 o 3 pare yun. Sila. Kasi po, may nakasulat po sa Bible. Ang sabi ng ating Amang Diyos, huwag kayong gumawa ng mga imahe o mga ribulto. Huwag kayong sumamba sa Kanya. Huwag kayong lumuhod sa Kanya sa ibabaw ng bukid, sa bundok, sa ibabaw ng bato,
o sa ilalim ng lupa o sa ilalim ng dagat, huwag kayong lumuhod at sumamba sapagkat ang sabi ng ating Amang Diyos, sapagkat ako isang Diyos na abughuan, mga ngabugho talaga ang ating Amang Diyos. Kaibigan, kapatid, kung mayroon pa kayong mga imahe, mga rebulto dyan sa inyo, maniwala kayo sa akin at sa hindi. Magdadala ng sakit sa inyong katawan ang mga imahe na yan. Kapag mayroon pa kayong Bible dyan, ibigay na ninyo yan sapagkat puyan yan ng mga masasamang espiritu. Bakit po ba na palaging nagpakita sa ibabaw ng alapaap ang ating Panginoong Hesukristo sa Russia, sa China, sa North Korea? Sapagkat po, yung mga bansa na yan, sila ay mga walang Diyos at hindi sila maniniwala sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Amang Diyos. Dalawang beses na nagpakita ang Panginoong Hesus doon sa Russia, sa China, sa North Korea. Kaibigan, kapatid, huwag kang magpa-ignore lang. Baka mayroon pa kayong Bible dyan, baka mayroon pa kayong rebulto dyan. Ibigay na nyo yan sa iba. O kaya dalhin nyo doon sa sambahan ng mga Katoliko. Sapagkat sabi ng ating Amang Diyos, ako'y maninibugho sa mga taong sumasamba sa mga imahe na yan. Kung ikaw, asawang babae, ang asawa mong lalaki, nakita mo may kasamang lumalakad, may kasamang ibang babae o ibang lalaki, ganon, di ba maninibugo ka? Ano, di ba? Bakit mo ginawa yun? Mahal ko naman ikaw. Di ba sabi ninyo, mahal ninyo ang Diyos? Bakit mayroon pa na nandyan? Tandaan nyo, kaibigan, kapatid, ito lamang ang Holy Quadrilogy religion, ang nag-iisang sasakyan tungo sa iyong kaligtasan. Ito ang tamang daan para sa iyong kaligtasan ng iyong kaluluwa. Noong sinuwa, sa panahon ni Noah ito, sa panahon ni Noah, ano ang ginagawa ng mga tao? Nagsiinuman sila, nagpakasal, nangasawa sila. Iyon ang ginagawa na. Ang iba nagsusugal, nagmamadyong. Ganon din ang mga pangyayari ngayon. Nung una pa, nung sinabi ko sa inyo, nung nakaraang pang taon, di ba nagsabi na ako, may isang bansa na susunugin at may ibang susunugin. Di ba nangyari? Ang unang bansa, ano yun? Di ba yung Los Angeles, California? Di ba gumamit pa sila ng mga chopper para ang apoy? Pero walang nangyari. Sapagkat ang sabi ng Amang Diyos, ako ang lumikha, ako ang gumagawa. Sinong makapipigil? Sino sa inyo, kaibigan, kapatid, ang gustong susunugin? Sabi pa nga ng aking pamangkin na attorney, lahat ng mga sinasabi ko sa iyo ay nabasa ko yan sa Bible. Totoo po yan. Ang sagot ko sa kanya, bakit nandyan ka pa sa mga pag-aaral na mali? Paano pa? Dito na ako gumising, dito ako lumaki,
Nakasanayan ko na kasi. Oh, ito ang sagot ko sa kanya. At hindi niya, anong sabi ko, sige. Kung halimbawa, kasi susunugin kasi ng Diyos ang tao, di ba? Susunugin, di ba? Kung halimbawa, yung tahanan mo na bahay na tahanan mo, kung sunugin yan, kasi susunugin talaga. Di mo kaya gawin sa pagligtas para iligtas mo ang iyong sarili? Sa pakisagot, mga kapatid. Di ba gawin mo? Nga maligtas mo ang iyong sarili? Ngayon ang araw, gumising ka na, kaibigan, kapatid. Dapat mailigtas mo na ang iyong sarili. Sana po maunawaan sa lahat ng tao sa buong sanlibutan na nag-iisa lamang ang Holy Quadro G Religion Incorporated at wala ng branches pa. Ang Holy Quadro G ay hindi kami tumatanggap ng 10%. Walang 10% dito sa atin. Ang hinahanap lang natin yung tao sa puso na pagdalo sa mga pagsamba. Alam ko na may mga tao gusto siyang sumamba. Pero hinadlangan ni Satanas. Imagine mo yung taga Surigao. Pumunta na sana siya dito. Ano ang ginawa ni Satanas? Siniraan ang kanilang sasakyan. Siniraan at siniraan para hindi makarating dito. Takot si Satanas kasi na makarinig kayo sa mga salita ng ating Amang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Lalo na ngayon, kaibigan, kapatid. 2 Biyernes na. Akala ko, hindi ako makatayo. Nakita ko lahat ng mga magkukulam. Pinagtulungan nila kung kinulam. Suko sila sa akin. Galit sila sa akin. Uy, kayong mga mangkukulam dyan, kulamin ninyo yung si Bongbong Marcos. Kulamin ninyo si Martin Romualdez, si Saldico, si Lisa. Yun ang dapat niyong kulamin. Bakit ako ang gusto niyong kulamin? Takot kayo, maisiwalat ko ang mga lihim na dikta ni Satanas? Hindi ako takot sa inyo. Satanas ka lang para sa akin. Hindi ka makapananaig sa akin. Ikaw nga Satanas ka, sungayan ka. Nung nagpakita ka sa akin, may nagawa ka ba? Wala. Kaibigan, kapatid, tandaan mo ito. Mahal kayo. Mahal na mahal kayo ng ating Amang Diyos. Tama lang itong kanta natin. Di ba? Mahal tayo ng ating Amang Diyos. Siya ang nagbigay sa atin ng ating buhay at lakas. Ang lahat na nandito sa atin ngayon ay mula sa Kanya. Sana po, mga kaibigan, mga kapatid, magkita-kita tayo sa susunod na Sabado. Kung ganon karami kayo ngayon, sana pa ngayong Sabado, dumami kayo para makarinig kayo sa mga totoong salita ng ating Amang Diyos. Hanggang dito na lamang po, tumayo tayong lahat at tayo ay manalangin sa ating Amang Diyos.